habang parang tumatanda ka or parang dami mo nakikitang bagong influences, dami mo na experience. So, ang ginagawa ko lang naman talaga, ginagawa namin, parang translate mo lang, express mo lang yung sarili mo. So, the more you grow older, the more na marami ka na experience kung ano-ano. So, kaya yun yung nagde-define nung style. Any art naman for me, like, in my opinion na parang, basta if it's rooted in honesty, no? Authentic siya, no? And then timeless siya, no? Kasi parang kung direct expression siya ng sarili mo, no? And authentic siya, right? Parang timeless, di ba? Hindi mo yung mga paintings, mga ano, kahit anong klaseng paintings, parang feeling ko yun yung condition na kailangan ma-follow muna, no? Na kailangan pagka siya, direct expression siya, honest siya, yun, legit yun. Kung ilalagay natin sa framing, ang photography, parang, especially yung wedding photography, parang kinuha ka ng client mo para i-interpret mo kung sino sila, kung ano yung nakuha mong input. I guess, magandang starting point yun. Lagi. Yung dark kasi ako na tao eh. Pag minention ko yun, parang beautiful disaster. Sobrang na-miss natin tong tao na to. Mismo. Sobra. So, guys, nandito pala tayo ngayon sa napakagandang resort na CuteCAD, the last resort. Yan. Sa Bicol, no? Sobrang solid. Grabe, yung 2-day stay namin. Bro, ibang klase. So, ayun, idol nating lahat to. Hindi ko na kailangan introduce. Ladies and gentlemen, Mr. Randall Dagook of Mango Red. Ayan. Kamusta? Okay lang, Chong. Okay lang. Ito, dati pa rin. Guwapo pa rin, ano? And syempre guys, kasama natin ngayon ang ating co-host na si Nico Kyoge. And si Imon Magararo of Stellar Stories. Ayan. Yo guys, magandang gabi. Solid dito. Daming nag-aabang dito. Diretso na. Oo. Diretso na. Tari po siya. Grabe, ang daming nag-aabang talaga sa'yo. Na-miss ka ng lahat. As in, na-miss ka ng lahat, brother. Na-miss ka po siya. Parang nung nag-uusap tayo sa chat noon, nung sumagot ka sa akin, sabi ko, parang talagang parang binusan ako malamig na tubig. Kaya sabi ko, hindi ko in-expect eh. Nasasagot ka na, sabi mo sa akin, puntahan mo rito, game yan. Oo, Parang kinilig ka doon, Marv. Kinilig ka doon, for sure. Unang-una, gusto kong magpuntas dito sa CuteCAD. Kasi matagal na. As in, promise. Diba? Oo. Ganda, grabe. Sobrang ganda. Hype place. Pangalawa, more than 5 years ko nang hindi nakikita si Randall. Yun. Nagtatago. Grabe. Pero yun, pare, sobrang solid. Ano pinagkakabalan mo ngayon dito? Wala, ito. So, dito na ako nakatira ngayon. So, parang, yun. As in, halos lahat. Yung kasi off the grid yung place. So, lahat, parang, kami yung Meralco, kami yung kami yung sa tubig, lahat. And, I mean, pretty much lahat. So, sobrang busy mo, no? Hindi mo na naasikaso yung ibang, ginagawa. So, nagtuto ka talaga dito. Pare, flashback lang ako konti, no? Sino ba si Randall Dagook? Kasi marami naman tayong viewers yan. Siyempre, alam ang Mango Red. Kilala yan. Hindi mo maano yan. Pero, sino ba si Mango Red? Di ba? Bakit sobrang galing yung mag-picture, brother? Oo. Parang college entrance exam essay eh. Question. Oo, di ba? Mamaya may flames tayo mamaya. Paano ba? Well, kami, photographers. For the longest time, nung sa Manila pa kami based, yun talaga yung work namin. Tapos, I don't know, maybe 20 years, 25 years, ganoon. Tapos, yun, until dumating yung point na lumipat na kami dito. Tapos, na. Paano nagsimula yung career mo as a
wedding photographer? Alam ko dati nag-video ka eh. Dati kasi noon, parang hilig din talaga namin. Parang sa arts, ganun. Minsan, kami dalawa ng brother ko. Magpinta, Tapos, parang, generally ganun. Until, naghanap kami ng way para namin, parang yun yung maging career namin. So, na-realize namin yung photography, yun yung pinakamagandang medium noong time na yun. Kasi, parang nandun lahat ma-apply mo lahat. Yung sa visual arts. So, parang in-apply lang namin doon, tapos yung cheaper, yung pag-express mo yung sarili mo. Kasi photos digital na, parang ganun, mo kagad, ganun, 'di ba? So, I think ganun doon nag-start yung story. Nag-agree ba o nagkumokontra? Pumapayag. Normal, nature soundbites. Nature. Ito legit, no? Legit. Good. Parang naririnig ng audience sana, no? Tapos, tangina po ko. So parang na-realize namin photography okay siya, medium, para ma-express mo yung sarili mo. Parang, kasi kung sa painting, talagang magastos, yung So, parang, kaya doon na namin nailipat yung energy namin, yung pent-up energy namin noon, parang ganun. Pero nung nagsisimula ka ba, parang inisip mo ba na gusto kong mag-wedding or may trinay ka pa na ibang... Yeah, dati. So, parang nag-start kami, parang grupo-grupo kami noon ng mga kabatch ko, yung mga friends ko sa Naga. Tapos, parang start kami noon, parang advertising, ganun. Until dumating kami sa point na sabi namin, yung weddings pala, yun yung na-appreciate namin sa weddings. Kasi nandun, parang siya, multidisciplinary. Pagdating sa photography, so nandun na lahat. Nandun na yung fine art, nandun na yung portraits, nandun na yung documentary, nandun na yung So, yun yung sobra namin nagustuhan sa weddings. Kaya, doon kayo pumasok. Nung first pasok mo sa wedding, photographer ka na ba o video? Dati noon, parang tinatry namin i-cater yung kailangan ng market noon. So, dati noon, di ba, kailangan photo-video, no? Nag-start kami sa Bicol. Ganun yung parang hinihingi ng market noon. So, doon na lang kami nag-start. Pero love ko rin yung video. Yun nga lang, parang pagdating namin Manila noon, parang mas tumutok kami sa photos noon. Kasi parang mas, parang di naman hinihingi ng market ng Manila noon na dapat photo-video. So, photo ka lang talaga noon. Kasi parang dati, wala pang Mango Red Infinity Video, Infinity Studio pa lang noon Pero naririnig na kayo sa Manila Di ba? So, pagpunta nyo ng Manila, Mango Red na ba kayo noon or hindi pa? Sort of transitioning, I guess. Kasi... Tapos iniwan nyo na yung video? Iniwan na namin yung video, ganun. Ba't naisipan nyo na photo lang? Yun nga, parang yun talaga yung gusto namin Para siyang, alam mo yun, para kang gumuguhit rin Parang pag sa photos, no, na less yung moving variables compared sa video. Parang, di ba, may motion, may So, yung photo, parang gumuguhit ng parang sa isang two-dimensional space ng parang yun, parang lahat nag-a-apply yung theory sa visual arts, sa ganun. So, parang yun, mas okay siya. Mas komportable kami. Mas komportable kayo doon. Pero kasi parang sa Manila kasi noon that time, parang nakikita ko may mga flash. Di ba? Tapos, classic yung tirahan nila So, may mga documentary din naman. Pero, hindi nila ginawa yung ginagawa nyo na parang, binali nyo yung Kumbaga, parang meron silang ron, pamalo. Kinuha nyo yung pamalo nila, binali nyo, naputagina. Diba? Parang ganun Paano nyo naisip na mag-click yung ganong style ng photography sa Manila? Kasi parang from the start, bro, from the start, yun na kayo Parang pinakita nyo na kagad yung expression nyo ng art sa photo I think parang happy accident yun Kasi at that time, parang, alam mo yun, parang taling-tali yung ibang photographers nun, lalo na yung nandun sa older generation, taling-tali sila dun sa technique and craftsmanship na nire-require
nung photography noon. Like, transitioning from film to digital, ganon. So, nadala nila yung practices dun sa film to digital. Kami noon, pumasok kami, patapos na yung film, tapos parang digital na. So, nakapaglaro kami noon. So, I guess yun yung naging edge nung time na yun. Kasi nasa cusp kami noon nung time na yun I remember yung una namin DSLR noon, Nikon D70 yata, parang ganun, kalalas. Ay, hindi kayo Canon before? Hindi. So, yun yung ginamit namin. Parang, sabi ko, okay to. Kasi, feeling ko, kung pumasok kami nung time na film, parang, ang steep ng learning curve. No? So, parang mas matatagalan kami na ma-directly translate namin yung utak namin into a two-dimensional medium. No? Parang ganun. Ganda. Pero bro, ano ba yung photography para sa'yo? Sa akin, I don't know. For me, personally, parang extension na siya ng katawan ko Parang ganun Parang, alam mo yun, parang kahit pwede kong ma-express yung utak ko, yung ano ko, comfortably sa medium na yon, parang ganun. So, yun yung para sa akin. Ang lalim nun. Grabe. Extension ng katawan. ng katawan niya. Grabe. Para siyang edits. Sobrang lalim. Iba yun. Iba ba yun? Pwede ba yun? Pwede ka na yun. Pwede pala siyang, para siyang cockring, no? Oo, grabe. Joke lang. Boss Randall, no? So, sobrang distinct nung style mo, no? So, gusto ko malaman kung ano yung non-photography art form or medium, saan mo hinuhugot yung yung style mo or yung inspiration mo? I think, depende kasi yun Kasi for me, habang parang tumatanda ka or parang ang dami mo nakikita bagong influences, ang dami mo na experience. So, ang ginagawa ko lang naman talaga, ginagawa namin, parang translate mo lang, express mo lang yung sarili mo. So, the more you grow older, the more na marami ka na experience na kung ano-ano. So, kaya yun yung nagde-define nung style, no? Parang ganun. So, doon namin binibase, I guess. Parang ganun. So, paano mo gaano mo katagal yung process yung pag-develop nung artistic direction mo from dun sa day or nag-start kayo hanggang sa ngayon, hanggang sa kung ano na yung ginagawa mo? What do you mean? Yung artistic direction, kumbaga paano mo siya dinevelop or paano siya na-develop sa'yo? Ano kasi parang hindi siya talaga planned out, no? So, parang depende kung ano yung parang nagkataon lang na makukulit kami. So kung naghahanap kami ng mga nabobore ka agad kami sa isang bagay, maghahanap kami ng bagong experiences sa buhay, and from there i-express mo yung sarili mo. So kaya nag-iiba-iba yung style namin nung time na yun. Kasi parang yun, ginawa ko nun. Nag-travel lang ako mag-isa, parang whatever, kung saan, parang umalis sa comfort zone ko. Tapos every time na uwi ako, may baon ako na something na parang express ko na naman yung sarili ko doon. Parang ganun. So, I guess siya parang hindi siya naging dependent doon sa isang plan, no? Parang ganun. Parang lang, sobrang natural lang. Sobrang organic lang actually. Parang ganun. Kasi kahapon, kinikwento mo nun yung yung parang yung mga ibang, kumbaga yung mga sumusunod sa'yo, di ba? Parang biglang pag tinuro mo, then after a while, iba na naman yung gagawin mo. Oh. So, parang gano'n. So, cycle, paulit-ulit, iba iba yung ginagawa mo doon. Galing. Parang, hindi siya sadya talaga. Parang gano'n. Nagkataon lang na parang, siguro, iba-iba lang yung personality namin. Nag-iiba-iba. Tapos parang gano'n. Para alam mo yun, para habang tumatagal, mas kayo. Parang nag-iiba rin yung trabaho mo kasi direct reflection ng buhay mo, yung trabaho mo. Ganun. Tumitingin ka ba sa ibang photographer, yung picture ng ibang photographer, like wedding photographer dito sa Pilipinas, para makakuha ka ng inspiration? Or meron kang ibang tinitingnan? Or parang more on experience lang talaga? Siguro, yeah, parang ganun. Minsan titingin ako, parang yung mga gusto kong mga photographers rin na like sa documentary photography, yung sa fine art or sa
sa fashion, ganun. Parang ganun, generally, parang may cues ka rin. Parang may ano ka rin. Paano mo ano yung, parang, ano yung, alam mo yun, parang ano lang, sort of, meron ka lang, ano, I don't know, like, parang your bearings, I guess, ganun, I don't know. Parang ano. Parang yun nga parang kasi 'di ba yung kay Jay, yung sobrang trending doon, bro. Grabe, sobrang controversial na yung kay Jay. Kasi parang saan ka nakita tong pre-wedding na to nasa sementeryo? 'Di ba? Pero kwento mo nga yun, paano nga kasi paano mo naisip yun? Mostly ano lang yun parang yun, parang a series of happy accidents lang, parang ganoon. Like yung time na yun, may hinahabol talaga kaming shoot sa isang location. Pero hindi na namin naabot. So, dadaanan lang namin yung sementeryo. Tapos sabi na, shoot tayo dyan. Tapos wala siyang dalang damit. Tapos nagkataon, dalawa yung dalang damit ng bride. So, yun yung pinasuot namin sa kanya. And in character din. Pasapin na ano. So, I guess, ganun. Hindi mo siya nakita kung saan man, no? Kumbaga ikaw yung gumawa na. Wala sa plano. Wala sa plano. Pero po siya, ano yung effect nung nag-viral yung photo na yun sa inyo sa Mango Red? Okay naman, parang I think ano siya parang yung naging epekto nun, parang I guess na solidify siguro kung ano talaga yung topak namin. Kasi ang dami nagbabash di ba? Pero putay na parang kayo parang pakialam nyo ba? Ito art ko wala na yun. I guess buti na mention mo yun. Kasi I guess I just realized now na parang dun nakita yung style namin na sobrang unapologetic. Yeah. Para ganun. Yun nga diba? Parang, bakit, boss, parang, bakit hanggang ngayon tingin mo yung photos nyo, no? Hanggang ngayon, ang tagal na nun. Bakit parang relevant pa rin siya hanggang ngayon? Ang dami-dami ng style na dumaan. Daming trend, nagbago-bago na. Kasi I think, any art naman for me, like, in my opinion na parang, basta if it's rooted in honesty, authentic siya. And timeless siya. Kasi parang kung direct expression siya ng sarili mo, and authentic siya, right? Parang timeless, di ba? Yung mga paintings, mga kahit anong klaseng paintings, parang feeling ko yun yung condition na kailangan ma-follow muna, na kailangan pagka siya, direct expression siya, honest siya, yun, legit yun. Parang gano'n. Lalim. Hindi ko na nga maano yung kayo. Lumulubog na ako sa lalim Hindi kasi si Boss Randall, feeling ko mas siya mas expressionist siya kaysa sa formalist na style. Even makikita naman natin sa mga litrato niya, kinuha niya, 'di ba? Sobrang experimental, no? So again, sinabi naman niya yun na 'di ba, kung ano yung nararamdaman niya or kung yung ina-express lang niya. Tsaka kasi parang ang Mango Red kasi is magkapatid kayo, bro. 'Di ba? So dalawa kayong artist Sino ba madalas yung nag-iisip nun, mga concept? Ano yun? So double trouble yun. Parehas kayo may topak. Rumble. Royal Rumble yun. Pero parehas ba kayo ng nagtatagpo ba yung idea niyo? Magkaiba kami personality Parang ganun. So, yun din yun. Parang pag kinuk mo yun, yung dalawang na yun, pinagagalingan, mas kakapal yung mas magkakaroon ng texture yung mas kakapal. Galing. Grabe. Pero, kasi napanood ko po siya, parang video yung no? Sorry, videographer ako Nakita ko kasi yung photos niyo before. Kayo yung nagpauso ng Lucy's Art Tama. Ganyan na naman narinig yun Di ba yung Lucy's Art? Tagal na nun Age reveal. Gumagamit pa ba kayo doon? Lito si yun, napauso nun, di ba? Lito si ba? 30 years ago yun. Nadamay pa nga. Sorry. Nakakabukuhan pa ng edad, no? Pagkada yung Lucy's. Diba yung Lucy's Art? Yung time na yun. Kasi ang linis ng mga picture dati. Sobrang linis. Ang ganda. Wedding. Glamoroso.
dating Mango Red, pucha, sige, Lucy's Art, ukit lahat yan. Wide, sobrang close up the wide. Ay na. Oo nga, no? Oo. Even yung perspective nila, yung mga lenses nila, no? Iba. Iba. Yung portrait na dati, iba yung ginagamit nilang lenses doon, di ba? So, yun. Grabe. Paano nyo naisip yun? I don't know. Kasi ito sorry kasi yung Lucy's Art, mabilis lang din naman nangyari yun eh. Tapos bago na naman ng bago. Bago na naman, Kasi parang naging tired na rin siya na look no? Kaagad, no? So, parang, I don't know, parang, ganun lang naman kami. Parang, I think, parang ito, kami rin, kasalanan rin namin siguro, feeling ko, kasi madali kayo magsawa. Oo. Pwede yun. Pwedeng factor yun, no? Parang ganun. Kailangan mo bang sumunod sa trend or dapat ikaw yung gumawa ng trend? Wait lang. Going back, kasi parang ganun yun Parang let's say, yung mako-compare ko siya parang sa isang pintor, no? Hindi naman pwedeng parang yung trip mo ngayon, gumawa lang ng mga landscape, pag-painting ng mga landscape, tapos habang buhay, yun na yung parang magiging signature mo. Parang ganun. So, parang hindi ka na masaya nun dun sa dulo, no? Kasi parang ni-repeat mo lang yung sa tingin mong ano mo no? Saka hindi na siya direct expression So, so kami, yun. Pagkatapos, matry namin to. Tapos ayos, okay siya. Nag-iiwan na naman yung namin, trip namin. Tapos, try na naman mag-execute ng bagong ganun. So, I guess, ganun. Parang, yun nga, tama sa sinabi mo, madali kang magsawa. Which is good dun sa business nyo or sa studio nyo kasi hindi kayo nag-stick dun. So, yung tao may nakita ng bago. Oo, ganun. Diba? Ganun. Kumbaga parang bubuko ko yung Mango Red kasi hindi naman templated to Kumbaga kung ano yung nafe-feel nila doon sa wedding ko, yun yung gagawin nila. Wala silang pakialam, di ba? Actually, maganda rin yun kasi as an artist din, sila din mismo, nade-develop nila. Mas nade-develop pa nila yung style nila or yung, at least yung philosophy nila dun sa kung paano nila ginagawa yung art nila. Oo. Diba? So, yun nga speaking of, di ba, paano yun? May sinusunod ba kayo, pag nag-shoot kayo, boss? May sinusunod ba kayong mga shot list? Kunyari, mga client nyo, magbigay sila ng shot list. Or kayo lang ba nasusunod sa contract nyo? Ganun ba? I guess, parang yung business part of it, kailangan may structure, no? So, parang yung bones, kailangan mo pa rin makuha yun, di ba? So, yun, pag nakuha mo yun, ang sarap na maglaro. Kasi komportable ka na. No, parang ganun. So, I guess, normal pa rin naman yun. Akala mo naglaro lang sila, pero, diba? Pero, seryoso, diba? Seryoso Pagkasama ko sila sa shoot, tatawanan lang kami. Pero buo pala. Oo. Hindi, iba kasi yung style nila So ako, puro tawa lang, pangit lumalabas. Nadadamay ako Kailangan nag-iisip. Ito gina, Sa kanila naglalaro. tumatawa lang sila, naglalaro lang sila Ito gina, sobrang iba pala yung utak nila sa akin, malayo. Malayo. Yun pala yun. Oo. Pero boss, meron ka ba nung most memorable moment sa wedding na parang tangina shit, eto na yun, parang ano nga ba? Shit. Yung dark kasi ako na tao Pag minention ko yun, parang beautiful disaster. Naisingit pa yun. naisingit Pinawisan ako. Beautiful disaster. beautiful disaster. Tayo na kahit naman sino, most memorable yun Ang mga hindi nakakaalam, inside joke. Ay, joke yan. Grabe. Sige, Boss Randall, ito, tanong ko lang, kasi gusto ko malaman kung paano mo nababalance yung visual experimentation mo sa shooting. No, kasi parang syempre sobrang sobrang experimental din ng style mo So paano mo binabalance? Paano kumbaga sa client kunwari like weddings or prenup shoot, 'di ba? Paano mo sineset yung expectation din nung client mo? Ano yung ilalabas mo? Ano ba yun? Pine-present mo ba sa kanila na ganito yung gusto kong look or ganito yung lalabas or wala? Basta yun, pagdating yung parang atake namin sa mga weddings before, yun, parang, yun nga, sabi ko, dapat masatisfy mo muna yung bones, no? So, parang yung team namin, parang may
may mga photographers na in charge doon na sila yung kukuha, sila yung nung mga main requirements. Para kami, makapaglaro kami, parang ganoon. Ganda nun. Parang ganoon. At least, Balanced, no? ikaw yung maglalabas ng kung ano yung ikaw yung maglalabas ng kung ano yung nasa mind mo, no, or yung gusto mong i-express. And at the same time, yun din, I guess, parang may mga points din na kailangan parang mag-invest ka rin ng oras sa kliyente mo na makilala mo sila. No, para maging honest yung trabaho. No, pag invested ka, nakilala mo sila, tapos nalaman mo kung ano yung personalidad nila, kung ano yung mga nila, ganun. Doon ko kukuha, magdodraw ng inspiration kung ano yung lalaruin mo. Parang ganun. Ganda nun. Pero nagbi-meeting ba kayo bago pre-prod? Oo. Nung dati pa, may oras pa. As in yun, para eventually parang yung mga nagiging close friends na namin. Tapos yun, parang ilang inuman yun na namin, na nakilala namin yung sino talaga sila, parang ganun. And from there, doon ka kukuha ng kung anong laro. Laro sa kanila, no? Oo. Parang si Elo tsaka si Tama, no? Tama. Kasi may sarili silang personality. So nilalabas 'yun lalo sa pre-wedding, di ba? Nice. Mas buwelo. Oo, Pero yung iniisip nyo ba sa sarili nyo na nagsisimula kayo sa photography na magiging isa kayo sa pinaka-idol dito sa Pilipinas? Hindi, parang lang yun feeling ko, yun nga, parang aksidente lang siya parang ganun. Parang never namin na nakitang ganun yung mangyayari, parang ganun. Pero ramdam mo yung impact nyo? Siguro, I guess, I don't know. Pumunta nga kayo dito Tama naman. Kasi grabe yung impact din. Grabe yung impact Hindi, joke lang yun, joke. Grabe yung impact na iniwan nyo di ba? Kahit yung sagot na, grabe yung impact nun. Ang hirap makaget over doon. Sige, kaya mo yan, Nico. Kaya mo yan. Boss, sabi, di ba sumikat kayo, di ba? Baga, hanggang kayo naman, sikat kayo di ba? Pero, di sobrang busy mo nung sikat kayo, di ba? Paano ka napunta dito sa KidCad? Ano yun? So, basta yung time na yun, nababurnout na ako sa weddings ng dati. Anong year yan? Siguro mga 2 years before the pandemic. So gano'n na. Parang, na ako nun. Parang ganun. I guess, parang, so, naisip ko parang, alam mo yung nangangati ka na, parang feeling ko, yun nga undiagnosed ADHD yun parang ganun. Parang gusto ko naman yung parang, yung art namin, parang malalabas na namin doon sa nahahawakan na namin, parang ganun. So ganun. Or yung nakikita namin, tapos yung alam mo mas tangible na. Parang ganun. Pero na-burnout ka, kaya ka napunta dito. Yun ba yung una o may mga nauna pa doon? Yung mga burnouts na yun, may mga micro burnouts pa yun in between, no? Parang ganun. So, yun, parang na-feel ko kasi nun parang yun nga, parang sa tingin ko parang it's an age thing din Parang feeling ko parang habang tumatanda na kami, parang parang yun yung physically, parang medyo na siya, mahirap na siya. Tapos secondly, yung relatability, no? Na parang yun. Parang pero on top of that, yung tawag diyan, yung gusto ko na sa iba naman yung gagawin ko para ganun. Ayoko mapako dun sa art form ng ngayon. Ganun. Kaya mo ginawa tong KidCad. No? Kasi parang iba. Nakikita ko yung opisina nyo Ito yung upuan. Pero ikaw lahat to, bro. Nag-design. Yung interior, yung parang ganun. So kumuha ng ng ideas or inspiration. Ay,
I guess, yung, alam mo yun, yung amalgamation na siya ng lahat ng experiences mo sa buhay. Parang ganun. Parang yung mga nakita mo rin, yung mga ano mo rin. Parang, ano mo na siya, kukombine mo na siya to something na pwede mong tirahan. Oo. Tama. Kasi ako normally, paggawa ko bahay, siya Pinterest ako eh. Perfect eh. Anong tawag dito sa ano? Sa Maximalist eh. Parang maximalista, no? Kabaliktaran ng minimalist eh. Daming nakasabit. Dami, Maximalist. Ang hirap kasi hindi ka pwedeng basta maglagay eh. Nag-Pinterest ka ba rito? Hindi, Choy. Ito yung mga gamit na nakolekta namin over the time eh. Parang ganun. So, parang yun. Every may story, every corner. Parang, alam ko saan ko nakuha yan. Alam ko, ganito, ganyan. Actually, yung pinagsaingan, di ba? Nakita ko pa yung stories. Way back pa eh, di ba? Sa Trip Store eh. So, may naka-associate na memory sa every bagay na nandyan. Parang ganun. Tip naman, saan mo nabili yung kaldero mo? Japan surplus. Dito lang din, Naga. Or Bicol. Iba-iba. Kung saan. Iba-iba. Saka mapunta. Yun yung advantage ng weddings nun eh. Di ba? Nabanggit mo yung burnout. Saan ka nabi-burnout? Yun nga. I think, so yung, di ba yung nakwento ko kanina, parang kaya nag-iba-iba kaming style. Kasi, ang bilis namin mababore. Ganon. So, yun, parang yung dun sa weddings, yun, na-bore na rin kami. So, parang yun. Na-feel mo ba na ito na yung limit mo? I guess. Parang ganun. Parang I guess. So, actually, kanina gusto ko itanong kung meron pa ba siyang dream na shoot? Or kahit non-wedding. Oo. Pero kasi parang mas gusto kong bukod sa Viva Max Pero ngayon parang mas gusto ko na itanong, sa tingin mo ba parang kumbaga na-reach mo na yung limit or nagawa sa feeling mo or sa tingin mo nagawa mo na lahat ng gusto mong gawin sa photography? Hindi naman kasi pa rin naman yun eh. Parang parang hanggang ngayon, parang first love ko pa rin naman yun eh. Parang, yun nga, yung parang extension ko nga ng sarili yun eh. Parang gano'n. Tits na. Puro blip na sa YouTube, puro blip na tayo sa YouTube dito. Grabe. Pero, yun yung dahilan mo, ba't ka umalis sa wedding? As in talagang burnout. Tapos sumabay pa si pandemic, no? And then pandemic happens. Ano nangyari nung pandemic? Parang yung pandemic, dito kami nag-pandemic. So, yun. Parang doon talaga na prove na parang sobra ko ng burnt out. Tapos, yun, gumawa na ako tas sobrang saya ko sa ginagawa ko dito. So, yun na yung... Paano mo na-discover to? Ito naman, parang naligaw lang kami dito. Nung time na yun. Tapos, ang layo pa nito before eh. Kasi from Naga, which is now 2 hours lang. 2 hours away. lang. Dati nun, mga 6 hours away pa yung kasi puro rough road pa talaga. Naligaw lang ako dito, nag-camping. Nakilala ko yung locals. Ganon, na-in love na ako sa place. Ganon. So, yun, ganon lang. So, sobra aksidente lang lahat. Aksidente lang lahat. Parang kagaya ng buhay ko, puro aksidente lang. Happy accidents. Series of happy accidents. Di ba palagi nagtitrip? Nagtrip ka sa Mexico, nagtrip kayo sa Portugal, di ba? Ano yung pinakamagandang trip na napuntahan mo, tapos pag uwi mo, ang dami mong baon? Ako, I guess, hindi yung sa location eh. Feeling ko kung saan sa time ng buhay mo na yung pinuntahan mo, hindi ka komportable. Doon ka matcha-challenge, doon ka mas maraming masusok in, doon ka mas maraming So, yun. Kasi pag feeling ko pag naging komportable ka na, yun, parang na yun. Parang medyo olats na yun. Parang ganun. So yun. Ganun kayo mag-travel? Na parang, tangina, ayoko nung komportable. Oo, ganun. Ayoko nung malinis. Oo, ganun. Walang plano. Walang plano. Gusto niya yung culture shock siya. Oo, dapat ganun. May sobrang ganda ng mga photos yun ng Mexico eh. Oo. Tapos, kwento mo nga yun bro, kasi ang ganda ng kwento ng Mexico nyo eh. Kwento mo nga nangyari doon. Yung mga memorable ko, yung sa Nepal, yung Nepal, sa ganun, yung aakit ka ng bundok. Kasi, pero na walang plano. Tapos yung pala, ang lamig pala. Kasi wala kang jacket or something. Oo, wala. Kasi topak lang yun eh. Parang, nabore ako nun sa city.
Sabi ko, akit kaya ako dun sa ano. Wala namang experience, di naman na talaga ako hiker or whatever. Tapos dumating sa point na parang may bagong bukas na trail. Tapos umakyat kami doon. Tapos kala ko malapit lang. Yung pala parang 6 na araw paakyat. 6 na Grabe yung anime. Tapos, 6 na araw yung mababa. Tapos from tropical to alpine. Pagdating namin doon, puro snow na, ganun. Parang lamig. Parang hindi kami ready. Nangangatok ka na ng bahay. Oo. Parang tulog kami sa mga bahay ng mga Buddhist nuns para talagang to find shelter. Ganun. Para ganun mga trip. Ayaw talaga niya maging komportable. Oo, grabe. Pwede mo, yung pag nakita mo yung mga photos nung Nepal, may kasama ka na ikaw lang? Oo, sabihin mo kasi Hindi, namin yung kasama ko. Yung tourist guide mo. Hindi, yung kasama ko, ex ko na. Kala ko tourist guide mo eh. Nililigtas na nga kita eh. Hindi, kasi honesty nga eh. Honesty nga. Yung mantra ni Boss Randall. Pero ang ganda nun bro. Sobrang ganda nun. Tayo nakala ko Everest yung inakyat niya eh. Yun yung feel eh. Oo, ano na yun. Siya talaga wild yun. Yun yung most memorable mo na trip, no? Yung Nepal. Pero din, yung sa Morocco, yung binamita kong basurero. Tapos parang, parang may baon siya. Parang masarap yung baon niya. Tapos nagstay ako sa bahay nila. Tapos, yung pala, pinapakain sa akin, basura. Putang ina. Oo, tapos pag alis ko, suka ako ng suka kasi yung pala, basura pala pinakain sa akin. Pero saya, di ba? Parang saya. Experience yan, solid yung experience. Kasi parang tangina. Parang yung ordinaryong tao, magti-trip yan or magtutour na mas komportable. Kahit naman ako eh. Parang tayo na ayokong... Ay, kasi ganitong age. Siguro. Ganitong age, kasi nung bata-bata ka pa, may energy ka pa para talagang magbakbakan eh. Alam mo yun? Pero ngayon, ako rin, di ko alam kung kaya ko pa yun. I don't know. Grabe. Pwede bang cambio tayo dun sa Parang gusto kong pwede ba nating umintro na sa QDCAD? Yung, pwede na ba? Oo. Pwede na. Gusto ko lang magpakwento. Actually, nakwento naman niya na kanina eh. So, gusto ko lang share mo din sa kanila yung mga memorable experience mo dito nung ginagawa mo to. Nung ginagawa mo yung itong last resort. Oo, yun din. Yung kwento dito, parang ganito rin eh. Parang ganun rin yung nangyari. Parang at the outset, parang siya eh. Parang hindi siya komportable, hindi siya parang lahat, ikaw yung gagalaw, ikaw yung gagawa, ganun. Yung mga taken for granted natin sa syudad. Like, even yung kuryente, yung dito, natuto kami lahat. Kami dito, parang electrician, naging YouTubero, Very accurate. naging engineer. Lahat kailangan mo matutunan eh. Grabe. Kasi di ba wala nga daw eh. Wala eh, di ba? Galing. Even yung shoreline, di ba? Parang inintay nyo pa na ma-develop siya ng pusa, di ba? Kasi parang fish out of water kami pagdating dito eh. Kasi wala, ako rin, honestly, wala akong alam nun. Parang ganun. Tapos yun, hard lessons talaga yung matutunan mo. Ganda. Hanggang sa naging philanthropist si Philanthropist, si Boss Randall natin, no? Grabe. Mga pinatayo niya dito? Dahil siya pinatayo dito. Hospital. Kalsada. Oo, siya lahat, di ba? From 6 hours yata, papunta sa nearest hospital, di ba? 2 hours na lang. Oo. Kaya dapat may time pa, 2 hours pa bago ka malagutan. Para masalba ka pa eh. Hindi pa kapitan yan. Hindi pa kapitan. Pwede na ba tumakbo? Pero wala pang bagyo, may relief na. May relief na. Pero anong sabi ng parents mo nung ginagawa mo to? Una syempre, doubtful. Kasi syempre, parang siya eh. Parang yung
frontier living eh, no? Parang ano mo yun? Pati ito, ginawang experimental din eh, no? Hindi lang photography, in-experiment niya eh, pati yung look. Pero ano siya, group effort, yung dito talaga yun. Hindi kayang mag-isa ka lang, hindi kaya. Grabe. Pero yun nga, di ba, yung tanong natin dapat sa kanya na ano ba yung nagpatigil sa'yo sa wedding eh. Parang, ang gusto ko lang sabihin, pumunta kayo dito sa QCAD para malaman nyo. Actually, no? Pagdating nga natin, di ba? Alam na natin eh, kung bakit kung si Randall bakit. ayaw nang umalis dito. Di ba? Parang kami, guys, hindi namin alam kung uwi pa kami. Extend na ng mahaba eh, no? Extend na to eh. Grabe yung buhay dito. So, ayan, go, Marbs. Pero bro, eto balik tayo sa photography. Sa tingin mo, brother, ano ba yung mindset na dapat meron ng isang photographer? I think, yun nga, sa tingin ko, yun nga eh, parang yung minention ko kanina, yung honesty, no? Yung ganun. Tapos yung dun mo lang masasabing authentic yung gawa. Pag honest ka dun sa parang yung nafe-feel mo, may express mo, parang yun yung key, I guess. Kasi yun yung nagde-define ng style eh. Kasi lahat tayo na photographers, parang, 'di ba, may iba-iba tayong style, no? Parang kasi magdedepende 'yun sa personality natin. So, in order para mapakita mo yung personality mo sa trabaho mo, maging honest ka. 'Di ba? Pakita Yes, mo, 'di totoo, ba? tama. Pakita mo yung sarili mo doon. Hindi yung kasi nagfo-fall sa isang trap minsan yung ibang photographers na parang kung ano yung sellable, yun yung gagawin nila. No? So, hindi na honest yun. Hindi ikaw yun eh. Ginagawa mo lang yun dahil sellable yun eh. Di ba? Oo nga, no? Oo, di ba? Pero bro, di ba, photographer ka kasi, di ba? So, alam mo yung pangit at magandang photo pag nakita mo. Ano ba yung nagde-define sa'yo kung ano yung magandang photos? Parang may sort of, I don't know, parang unspoken rule sa visual arts, no? Na parang, para may universal language, no? Actually, na para easily ma-express mo yung sarili mo dun sa litrato, sa isang two-dimensional na medium, no? 'Di ba? Parang paano mo ma-express 'yun? Ano yung lengguwahe doon, 'di ba? I guess may ganun, yung basic yung tinuro sa ating elementary, yung lines, yung color, yung ano, alam mo 'yun, parang yun yung parang kailangan na ano eh na lengguwahe mo nang matutunan mo, no? Kasi minsan 'di ba, makikita mo parang bakit ang ganda ng picture na to? Bakit ang ganda ng painting na to? Ganito, bakit ano nagte-tick, ano nag-aano, 'di ba? Parang feeling ko parang may fina-follow pa rin 'yun, fina-follow niya pa rin yung guidelines ng visual art, no? Na parang ganoon, 'di ba? Bakit titig ako ng titig dito? Yung pala lahat ng elements parang pinapaikot lang yung mata mo tapos pinapastay ka sa isang frame ng lagpas ng 1 minuto kaya mas invested ka ngayon dun sa isang litrato na yon, sa isang painting na yon, ganoon. So, paano mo titrain yung yung sarili mo para ma-define ko? Alam mo yung maganda. Ano? Tinrain. Subjective na yon, sobrang subjective na yon. Pero yung sa akin, yung pinaka-basic na requirement na kailangan is parang magbabad ka. Ma-train mo yung mga tao na titignan yung litrato mo para magbabad dun sa litrato mo. Yun yung pinaka-basic, I guess, na requirement. No? Magbabad dun. Kasi the more na mas may oras silang ininvest dun sa isang litrato, the more na parang, di ba, mas life, mas may, ano sila, di ba? Alam mo yun? Parang ganun. So parang sinasabi mo, kailangan na yung litrato mo, yung tao, ma-intrigue doon or mag-invest para masabi mo na, well, para sa'yo, na para masabing maganda yung litrato. Pwede. I guess, ano yun eh, basic requirement yun eh. Okay. Diba? Na parang patagalin mo yung titig. Again, diba? Sinabi mo nga, di ba? Parang dapat parang dun sa elements nung isang litrato, parang kailangan, parang paikot-ikot doon. So parang meaning, bawat elements connected with each other. Grabe. Saka ano rin, parang dun mo nalalaroin. Kasi tools yun eh. Binigyan ka ng tools. Basic, forms, lines, shapes, whatever. Binigyan ka ng tool na yun, nung ano na yun, nung lingwahe na yun. Ngayon, dun mo na ipapasok yung gusto mo sabihin.
Gets? Yung every element na yun, doon. Yung mga in-betweens, yung term ko sa sarili ko doon, yung mga in-betweens yung parang sa Gestalt psychology, parang, di ba, maglagay ka ng 2 litrato, isang extreme close-up, isang wide, no? Yung in-between na yun yung pinaka-importante na yung utak na nung tao na titingin, yun yung mag-fill up. Paano mo dinadissect yung kunwari isang image na tingin mo maganda? Paano mo siya dinadissect? Kunwari, like, for example, ano muna mo titignan? Compositions ba? Lines? Or yung subject na Yun, agad? para sa akin, yun, composition is king. Parang ganun. Yun yung lagi, yung sinasabi ko lahat. Parang sa mga boys, parang ganun. Composition is king, parang ganun. Kasi yun na yun eh. Yun yung structure mo eh, yung bones mo eh, sa isang litrato eh. So, dapat, kasi yung photography for me, parang siya eh, parang, what do you call this? Parang communication siya eh. Di ba? Visual communication siya. Yes. Ibig sabihin, may gusto akong ikwento sa'yo. Di ba? So, paano ko ikwento kung hindi ako marunong magkwento? Di ba? Alam mo yun? Alam mo yun? Tama. Di ba? Oh. Ibang ibang art form. Diba? Parang para sa akin, parang doon sa video naman, parang ganun din na parang kahit hindi nagsasalita yung tao, 'di ba? Dapat maramdaman ng nanonood na kung seryoso ba siya, masaya or something doon sa 'di ba? So hindi lang parang basta nilagay mo lang diyan yung video na yun, parang ganun din naman kayo sa Spreads album, 'di ba? May kwento 'yan eh. Every yung turn ng page nung niyo, 'di ba? Paano mo tinitrain yung mga tao mo na parang kasi 'di ba parang ibang level kayo ni Utol mo ni Randall eh. Ayan. Ni Randall. Tangina mo ito to eh. Ibang level kayong dalawa eh, di ba? So kayong dalawa, hindi man kayo magkasundo pero sync kayo sa gusto niyo mangyari. Di ba? Paano niyo sinisync yung tao niyo sa inyo na talagang different animal yun? I guess yun eh. I don't know, parang feeling ko parang yung siguro yung mga sarili rin namin na impart namin sa kanila yung lengguwahe rin namin, no, yung sinasabi ko nga no, parang I guess ganun. Yun naman talaga yung key sa lahat eh, di ba? Parang paano mo yung visual language, no, parang paano mo para comfortably makakwento ka, no, para mas maintindihan yung litrato mo, parang ganoon. I guess yun eh, yun yung pinaka, and yun yung parang proud rin ako dun sa mga boys na parang nag-train rin sa amin under us kasi nakuha nila yun eh, kaya makikita mo sobrang distinct ng styles nila. Pero at the same time sila, no, parang iba pa rin, no, yung atake, parang ganoon. Pero nandun yung common na yung komportable nga yung pag-express nila ng sarili nila. Pag-express nila ng sarili nila. Yes, so nice. Para si Han, di ba? Si Han. Grabe. Nandito si Han. Shoutout muna tayo sa mga nanonood. Ang dami. Nakahinga rin. Hindi natin kailangan ng sa online viewers eh. Putay na dito, punong-puno. Guys, sobrang dami namin. Punong-puno yung CuteCard. Punong-puno. Salamat sa mga pumunta. Salamat sa mga nagpunta. Kasama pala natin si Egay. Shoutout ko lang si Egay, si Al, si Pepe Fernandez, Jason Arquiza, si Ara, wife ni and sa buong CuteCard family, no? Grabe. Solid. The goods, no? Grabe kasi kaso. At syempre yung mga tiga Bicol natin, mga photographers yan. Idol. Bumiyahe pa yan. Galing Naga, kaninang umaga. Sino puro na Bicol kayo lahat? Bicol lahat. Naga. Grabe, sarap. Ito yung big question, brother. Oops. Wala pa ba? Meron pa ba? Wala muna, pwedeng wala. Sige. May nagpahabol eh. Sige. Oo, may nagpahabol. May nagpahabol. Sige. Actually, wife mo to eh. Sige. Yan. Sino yung sige. Question ni Wellen, no? Yan. Sorry, basahin ko lang ha. Kaya ka ba si Marvy? Oo. Para kay Marvy yung question. Para sa
Okay, at what moment did you first feel or realize you were creating something timeless or something bigger than yourself? Hindi lang sa photography, but yung legacy. Yung legacy mo, sa tingin mo. I don't know. I guess parang, yun na nga, babalik na naman tayo dun kanina sa pinag-usapan natin kanina. Parang all it takes lang naman is parang to create something is parang maging honest. Yun, honest nga. Yung, para maging authentic. Para maging authentic. Yun pa rin. Yun talaga yung core. Talaga yung babalikan. Magiging timeless talaga yung creation mo pagka ganun, authentic. No? Nice. Nagtataka lang ako kasi galing I kay... thank you. Grabe yung mga comment dito. Nakakahawa daw yung tawa ni Randall. Infectious eh. Bakit Mango Red yung pangalan ng studios? Nako po. Hindi. Hindi, ano yung Tatawanan sila. ano yan, basta yun lang, explanation, cruel joke lang yun. Off the record, kukwento ko. Parang narinig ko na yan. Cruel joke yun. Hindi pwede sabihin sa live, no? Hindi. Kasi hanggang ngayon, hindi niya pa alam kung bakit pinangalan sa kanya yung Mango Red. Mamaya. Intriguing. Ang tagal mo na, pare sobrang tagal mo nang nagpahinga. More than 5 years. Babalik ka pa ba sa wedding photography? I don't know. Siguro, ano na lang, kung yung, I don't know, depende. Pagka, siguro. Pero, wala, di ko alam yung sagot actually. Pero si Mango Red, tuloy pa rin di ba? Sila Shiv. Sa si Ryan sa New Zealand. New Zealand, no? So, ikaw lang talaga na parang... Nakakamiss to eh. Oo naman. Oo. Kaya nagulat nga ako nung may wedding kami, kasama ko, Mango Red. Si Hans yung nandun eh. Hans, medyo na-disappoint ako eh. Joke lang. Sobrang sarap kasama ni Hans. Sobrang solid niya. Sobrang. Ayun, tumatawa si Hans. Mamaya, yari ako dito. Thank you, Hans. Hans reveal. Hans. Dito ka, Hans. Hans. Idol to si Hans. Dito ka. Dito ka. Hans. May bisita tayo. Guys, si Hans kasi bumiyahe to, hindi namin siya kasabay. So, ayan. Hans, dito ka. Yan pala yung single kong tropa. Hello sa lahat. Di ko in-expect to. Pero masaya ako nandito ngayon ng Monochrome Podcast. Mag-ingat! Grabe. Shout out sa Alternate Boys! Mga lapa! Naiya ka pa dyan, ha? Question! Diyan ka lang. Sige, actually, kasi may mga photographers tayo dito na bisita. Baka meron silang question. Pwede. For Randall. Kung meron kayong gustong itanong. Gusto yung tanong. Kasi guys, maganda rin to. Kasi para dun sa mga nanonood. So, at least, may sharing tayo. Bigyan natin yung mic sa kanila. Yan. Ayan yata yung pinakamahaba eh. Nagre-request kasi si Ray eh. Wala. O dito sa sa YouTube natin ha, pwede kayong magtanong ha. Active kayo yung Margaret pahabol Christmas party. Solid. Ayan. Guys, kung may question kayo. Grabe saya nung episode. Saya nung episode. Okay lang. Hans, may tanong ka kay Randall? Dal, kailan shoot? Tanong mo si Chief. Kim! May isang question ulit Ano? Sige. Ito. Ano raw yung pinagkaiba niya ni Mr. Uy? Yung ba yan? Seryoso ba yan? Si Moksha, nagtanong. Si Moksha, ano sabi? Ako kasi, idol din to eh, yung treatment. Okay, sige. Looking back on your career,
Was there a moment creatively or personally that wounded you the most but also shape your soul of Mango Red as a Mango Red? Oo nga, no. Ang ganda Ano nun. yun? Parang... Nakakainis kasi parang, ano mo yun, parang sobrang dark na tao, yung definition ko nung parang nag-wound sa akin, sobrang dark niya na di ko pwede ikwento. Feeling ko sobrang lalim yun. Sobrang lalim ng pinagdaanan niya na yun. Hanggang ngayon, hindi pa niya may kwento. Hindi, baka may kwento niya sa atin mamaya. Pero yung tawa niya gano'n. May censorship eh. No? Sino nagtanong? Si Moksha. Sorry, Moksha. Taga Bicol din yung family ni Moksha. Oo nga. Punta ka dito, cute cat. Tanong mo personal. Kasi baka mamaya pa niya sabihin sa amin. Si Choi, may tanong si Choi. Si Choi. Sa dulo. Oh, bakit daw single si Hans? Bibigay ko yung mic. Mali yung source nyo. Taken po. Taken. Hi, Iza. Binate. Binati na. Isa daw. Isa. Sorry guys, sorry. May asawa na yun Sino rin? Isa Calzado? Si Isa Calzado, may asawa na yun Ay, di ba? Mark Santos, no? Nag-comment. Goat. Hindi ko makita yung question ni Choi. Ito. Ganda yung question ni Sige, Michelle. basahin mo naman. Hindi ka nga mabasa kasi yung salamin ko. Sige. Ito, yung question ni Michelle. Sige. Boss Randall, ano yung pinaka-powerful na tool na sa tingin mo dahilan kung nasan ka ngayon? SNS. Yun na nga, balik na naman. Parang yung honesty nga, yung authenticity. Talaga no? Yun talaga. Honest, no? Oo. Mas dapat sa sarili. Hindi kasi, makikita mo naman din yun na parang kung honest ka, hindi sa sa art mo, na gusto mong i-express yun, yung sarili mo, na hindi ka magda-doubt na parang, Busya, ito yung ginagawa nitong maraming shoot na to, kukunin ko to. Hindi ganun hindi dapat ganun yung mindset Diba? Parang, dapat kung ano ka, meron o walang shoot, panindigan mo yun Diba? Kasi dadating yung time mo na parang ma-appreciate din ng tao yan Diba? Yes. Kahit anong mangyari, kahit bakit mangalabasan yan, at least, alam mo, parang diba? Ikaw yun. Oo, ikaw yun. Yun. Oo, diba? Ganda nun. Galing nun. Tama yun. Hindi, wala talagang kailangan bumalik ka dun Kasi para at least, yun nga, reflection ng sarili mo yung ginagawa mo diba? Exactly. So kung let's say, pero kasi, di ba, binanggit mo rin na, tama ba, na yung style ng photography nyo, from the start, parang nagbago rin, di ba? So parang, alam ko, parang, na-share mo ba yun, na medyo na yung atake nyo, medyo minsan naging light din. Di ba? So bago naging, kung ano yung style nyo ngayon, na experimental na talaga, di ba? Galing. Kasi yun parang alam mo yun, parang may mga tatlong klase ng tao na bibili ng painting. Yung isa, bibili siya dahil naapektuhan siya nung painting. Yung isa naman, gusto niya kasi alam niya mag-appreciate yung painting. Oo. Yung isa naman, alam mo yun, parang bumili lang, whatever, parang ganun. So, ganun. Yung alam mo yung honesty na part, yung binili mo yun kasi na-enjoy mo. Yun yan ganun. I guess yun yung, for me, yun din yung perfect client Hindi yung kumari ko, bumili ng painting kay ganito, Bibili na ako niyan. Tama. Di ba? Yung question ni Choi, parang nabanggit mo kanina yung kay Jay, di ba? Yung sobrang artistic, hindi naman siya dark, kasi parang fun nga siya di ba? Fun yung pero, tapos, tingin mo ba, yung photo na yon is, mapapansin pa rin ngayon sa generation na to, applicable pa rin siya? I guess, parang kung titingnan natin kung sino si Jay nung panahon na yun. Yes. Ganun. Parang direct reflection yun sino siya. Parang ganun. I guess, parang ganun. So, ma-appreciate pa rin, for sure. I guess. For sure yan. Ganun. Yun lang naman yung kailangan natin i-satisfy na criteria. No? Na parang kung ano sa tingin natin. Kasi binigyan tayo in-hire tayo as photographers. Binigyan tayo ng access sa isang bagay na tayo lang yung mag-interpret. So, malaking burden yun di ba? So, might as well do justice dun sa
'di ba? Yung client natin parang iano tayo, parang bibigyan tayo ng access sa buhay nila, parang ganoon. So might as well parang bigyan natin ng hustisya 'yun. Kilala natin sila. Tapos ilabas natin yung Ilabas sino natin sila. kung sino Yung sila. anong interpretation natin sa kanila. May question pa dyan? Tama. Ganda nun eh. Kasi parang Diba? ang pinapakita niya dun is yung character ng couple. Couple eh. Hindi naman trend eh. Oo, hindi yung trend Hindi na trend porque eh. uso to, gawin mo, or nag-trending to, or sa TikTok, or whatever, di ba? So, kumbaga, character ng couple, which is tama. Again, babalik tayo dun sa pagiging honest. Hindi ka lang naging honest sa sarili mo, di ba? As well as dun sa client mo din, di ba? Pinakita mo kung ano sila. Diba? Nice, ganda nan. Alright, ito, may question si Clyde De Leon, no? What do you think is your edge among the other photographers of the industry nung wedding photographer? So bang ayon yung toko. Shoutout sa Tuko na nandito, kasama namin kagabi pa. Yan ang mic ito. Para marinig. So yun, back to the question. Yun nga. So ano sa tingin mo yung edge mo? Yung edge nyo, anong Margaret? Photographer na kasabay mo nung panahon na yun, nung photographer ka pa. I don't know. Parang sirang plaka. Yun nga, dahil doon sa artistic process na yun. Na Pero part tingin na mo ba, yun, hindi ba sila honest sa ginagawa nila? Di naman. I guess may part of them na rin naman. Parang, di ba? Parang ganun. Pero, yung sa akin lang naman, parang, maging yung honesty to the point of being unapologetic. Yun, parang may ganun din na factor di ba? Parang, bigay mo, parang, I think, yun yung totoong 100%. Parang ganun. Kasi minsan, honest sa sarili mo, so sobrang honest mo sa sarili mo, gusto mo yung ginagawa mo, hindi mo na napapansin yung couple mo na binibigay mo pa rin yung sarili mo kahit hindi sila yun. Oo. Di ba? Oo, may ganun din. May ganun din na na alam mong minsan binuk ka lang dahil kasi kinuha ka ng ganitong client, ganun. So, parang alam mo 'yun. Pero tas alam mo mismatch. May ganun din ng mga situations na mismatch kayo ng client mo, yung expectations nila parang hindi naman kayo talagang So, may mga ganun din. So, yun, I guess, yun yung mga parang may regrets ka, pero alam mo yun, parang binigay mo na lang. Alam Hindi mo yun. mawawala no? Hindi mawawala. Na parang, that's the business side of it, I guess. Oo, na parang may kliyente ka talaga na binigay mo yung best mo. Tama ka eh. Pero, hindi pa rin nila, parang, sabihin pa nila na parang hindi sila to. Exactly. May ganun. May ganun no? Parang, in an ideal world, parang, yun, pwedeng dumating ka sa point na parang utor ka, na kukunin ka lang kasi parang, alam mo yun, parang naintindihan nila yung gawa mo. Ganon yung... Kasi ganda yan nakita ko yung artista shoot nyo, feeling nila, ganon din lalabas yung picture nila. Ganon. Which is hindi eh. Hindi talaga. Kumbaga kahit kapatid mo yan or kahit parehas kayo ng venue, magkaiba kayong lalabas yan eh. Exactly. Diba? Sinasabi mo ba yun sa like let's say sa couple mo na ganun yung ina-expect nila na magiging output, pero ramdam mo na hindi sila ganun? Nasasabi mo ba sa kanila yun? Minsan magiging brutally frank rin naman kami. I mean, like minsan si Chiv yun, siya yung nakipag-usap talaga dun sa sa initial meetings. Right. Parang ganun. Tapos minsan tapos sunod mag-meeting kami, nandun ako, parang ganun. So yun, sasabihin niya na parang sabihin namin, parang alam mo, medyo alanganin. Tapos i-explain namin. Yun yung good thing about it kasi pag na-explain mo na yung approach, doon sila magbabago na rin. Yeah. Kasi ganun nga, yung kung ilalagay natin sa framing, ang photography, parang, especially yung wedding photography, parang kinuha ka ng client mo para i-interpret mo kung sino sila, kung ano yung nakuha mong input. I guess magandang starting point 'yun. Lagi. Ganon. Magandang starting point 'yun. Yes. Parang ganon. Ganda. Ang ganda ng isang tanong dito. Sino nagtanong? Sino muna nagtanong? Hindi, ito siya. Baka si Adrian yan Hindi. Si Nok. No. Si Nok. Maganda. Tanong mo. If there's any, ano ba daw difference ng randal ng Mangoret sa randal ng Cute Cat? Yes, parehas pa rin naman. Yes. Nag-iibang anyo. Parehas pa rin naman. Parang,
nandun pa rin eh. Parang, ka pa rin eh. Parang, nasa tightrope ka pa rin na parang binabalance mo yung sustainability ng negosyo at the same time yung art mo. Parang ganun. Parehas pa rin naman. Kasi art pa rin naman pinapairal mo dito eh. Oo. Di ba? Magkaiba lang sila ng business, na itsura ng business, di ba? Pero art, punta kayo dito guys. Ako, isang malaking art form ng grabe. Di ba? Art is haven, bro. Ng upuan, furniture. Si Randall kasi sculptor to eh. So, kumbaga, ito yung napakalaking sculpture niya. Yung tong cute card na to. Diba? Last resort. The last resort. The last resort na. Nabili yung kabila. Second to the last. Second to the last resort. Second to the last. Pero nang last nasa dulo eh. Pero ito na ba yung ending? Meron pa doon? Meron pa sa kabila. Pero dapat maglagay ka na ng toll gate no? Kasi sa'yo yung gate. May yun. May toll booth. Dadaanan. Kahit 20 pesos lang, Saan kayo nakabook? Ay, hindi. May toll po. Ako po nagpagawa kalsada dyan. Galing. Meron pa ba? May question pa ba? Ito may question lang si Jackster, no? Question, kung meron kang Michael Jordan moment na sasabihin mo na I'm back, ano yung rason kung bakit mo sasabihin yan? I don't know. Siguro, kung yung shoot ko ulit, I mean like, kung mag-shoot ako ulit, yung shoot ko ulit, yung talagang kilala ko, na tropa ko, na talaga for the longest time, someone's really special to me. Parang ganun. Yun. Pabalikan, no? Shoot ko yung wedding na yun. Grabe. Pero tinanong ni Marvy kung pwede ka sa wedding niya. Oo. Di ba? Sorry, Marv. Dito yung wedding niya, sa cute cat na. Dito na. Pwede ka ba? Dito na. Pag dito sa home court. Kung ayaw mo magpicture, magpari ka na lang. Pwede, no? Oo nga, no? Magibuloy ako dito. Pwede. Kaya na dito, walang barrier. Sabihin mo gusto mo. Unfiltered. Ayun, sa wedding daw ni Chief yan. Pwede. Sa wedding ni Chief yan. Kayo guys, may tanong ba kayo? Grabe. Ito yung pinakamaraming audience ko. Nakuha sa Monochrome live. Live, di ba? Ito yun. Lagi, 2-3 lang eh, no? Oo. Hindi kasi maliit kasi yung studio ko eh. Maliit eh. So, tas dalawa lang yung sofa ko doon na nakasya. Yung iba sa labas na. So, pero ito yung pinakamarami talaga. Grabe. Meron ba? May question ba? Ito tanong natin. Ganda rin ng tanong niya. Actually, tinatanong din natin to before. Si Hans, pag natanong ito, Hans, ikaw na magtanong nito. Ganda eh. Ayun, from Clyde De Leon. Dahil, what do you think is the future of photography and videography in the country? And is it worth for you to come back? Hindi, para sa akin nga, parang ma-elevate natin siya into yung parang art form nga. Parang, kasi before, nung pumasok kami sa wedding photography, may stigma eh. Diba? Pag wedding, KBL yan. Kasal, binyag-libing. Alam mo yun, may ganun. Classic. May ganun na stigma eh. Pero I think parang we're getting there na parang tayo as photographers, as artists, parang yung tingin na sa atin ngayon is parang parang ganun na parang hindi lang parang nag-document, kundi parang nag-i-interpret. Yo, ganda nun. Grabe. Sa tingin mo, magkano dapat ang pakete ng isang photographer? Depende sa pangangailangan niya. Kala ko ng isang mango red. Mango red. Di, mahal yan. Mahal yan. Ito, may question pa dito Sige. daming question. Daming tanong. Oo, Ito, Mark Santos yung nagtanong. Si Mark Santos. Ayan, as a creative guru, kailangan ba natin gumawa ng exit plan sa industry na mahal natin? Yan.
advice na rin? Kasi ano yun nga parang depende sa iyo, 'di ba? I mean like for me personally, parang yung exit plan ko nga ito, parang ganoon. Kasi parang ganoon, gusto ko nga nagbago na yung trip ko parang ganoon. So kaya yun, nakagawa ako ng exit plan kasi feeling ko nagstay ako dun sa bagay na hindi ko na rin gustong gawin. Parang wala, depressed lang ako, maapektuhan lahat, ganun. So, ganun yung nangyari. Parang, kaya, ako nun. So, yung tingin mo na parang okay ka na, mag-iba ka na ng linya? Ano nga ba, no? I think wala naman talagang, wala siyang shelf life, no? Yung as long as parang, yung art mo na satisfy mo, parang ganun. Nagkataon lang, ako, yung hindi na satisfy nung wedding photography yung trip kong gawin, parang gano'n. Hindi ko nasa-satisfy yung art mo pero hindi naman kumikita. Ay, lokohan na yun. Huwag ka na Di ba? Oo, parang gano'n. Truth na rin yun. Oo, di ba? Yun yung medyo, Kasi sobrang saya mo, nagagawa mo yung gusto mo, nabibigay mo yung expression mo, na-express mo yung hindi, kung masaya ka personally, kahit hindi ka kumikita, good for you, okay yun. Maganda pa rin yun, di ba? Pero, yun nga parang, alam mo yun, parang yung hierarchy of needs natin. So, syempre, dapat ma-meet rin naman yun. Sabay. Parang ganun. Kailan mo sasabihin tama na? Yun nga, parang na-feel ko nun, parang ganun. Parang, wala, parang, I don't know. Bigla na lang pumasok. Ay, takin na, ayoko na. Hindi talaga siya, parang hindi siya planned at all or whatever. Parang, parang ang magiging point mo para mag-shift is pag may na-feel ka dun sa isang bagong ginagawa mo. And parang, ayos to, tama to. Kasi bro, ikaw, kasi andyan pa naman ng Manggored, andyan pa naman sila. Ikaw pare, nasa peak ka nung career mo Diba? Hindi ikaw yung tipo na nawala na yung pumapansin doon sa trabaho. Hindi siya, nandun ka pa rin Sobrang art mo Diba? Pero parang biglang, tangina ayoko na. Diba? Parang, yun nga, parang gano'n. Parang dadating talaga sa sarili mo Sarili mo na Yun na yung magdidictate Parang I guess. Tingin mo ba hanggat malakas ka ngayon, simulan mo na? Naman. Yung backup plan mo? Naman. At least, parang okay yun Parang sobrang sound na, diskarte for me, no? Parang, at least meron kang Kasi, parang, kailangan mo rin may, parang, may lilipatan ka muna para maklear lahat ng thoughts mo, lahat. May ganun. So, ganun. Parang, kailangan may ganun Kasi, ang hirap, minsan, parang hirap ma-obsess sa trabaho mo Para alam mo yun, di ba? Yun Pag sobra ka obsess sa trabaho mo, pero hindi na profitable. Pare, medyo diba? Yun. Hindi mo na, I don't know, parang yun. Kasi di ba, lumalakas ka, may naipon ka, pero gusto pa rin ginagawa mo, tapos wala kang naubos sa ipon mo. Hindi mo inisip na, di ba? Pwede ka palang Bigla yan bigla na lang ma-burn. Di ba? May ganun no? Meron pa ba question? Pero ito, rate reveal daw nung prime days mo. Nako! Rate reveal. Ano na yun? Hindi, mas mahal pa rin si Oli. Mas mahal pa rin talaga. Dito to. Naman. Yun na lang. Yun. Laki naman ng hulaan namin doon, no? Talaga ba? Naman. Hindi pa pantay Ballpark. Naman. Ano lang yun? 200 plus? Hindi. Kasama yung pre-wedding Depende. Pag Indian wedding, ilang araw yun. Depende, di ba? Wedding lang. Pag wedding lang, time na yun, parang 100 plus lang Parang ganun. Bro, may tanong ako kasi di ba partner kayo ni Ryan sa business? Kasi marami tayong mga partners na co-supplier na photographer, videographer, di ba? So, paano yung hatian nyo doon sa kita? Like kami ni Ryan, parang ganun. Ano lang naman. Actually sobrang parang sobrang niyang parang may gray area, parang ganun. Kung ipunin lang namin 'yon, tapos ganito, ganyan. Ganun lang. Kuha ka gusto mo?
parang hatiin lang namin. Hatiin nyo na. Oo. Paano yung gamit, equipment? Wala kami pakialam doon. Basta alam lang namin yung kailangan namin. Ito, masatisfy na natin to. Tapos, ganun lang. Oo. Kasi parang isa kayo sa mga photographer na mga na nakaipon actually, di ba? Sa industry. Di rin. Di Chong. Yung mga ini-stories po namin. Nagamit, pero hindi ng pera. Yung mga ini-stories po namin kanina, no? Pag-aari po ni Randall yun. At kung ano yung tanaw nyo. Literal eh. Na, tanawin mo dyan, turo mo, sa akin yun. Kung saan yung abot ng mata mo. Natanong si Nico. Ang ganda rito. Question kay Dan Renz. Sir Randall, ano ang multo mo sa ngayon na connected sa photography life mo? Nako, yun na nga. What if mo or ano na? Ang dami talaga nagtatanong. Parang curious talaga sila eh. Iniiba lang ng term eh. Yun yung dark side, no? Nako. Hindi maikwento talaga eh. Ang dami nagtanong, hindi niya kinikwento. Pero iba't ibang klaseng pagtatanong. Di ba? Pinapaikot lang nila eh. Yata, membership fee. Sa monochrome. Ayo. Sa season 2 yun ng monochrome. May season 2. Sinabi na. Confirm na. Confirm na. Meron akong gustong tanong sana eh. Sige, Hindi ko alam tanong. Medyo naging trending kasi to noon eh. Ang daming Recent. recently lang to. Nag-post ka eh. May pinost ka about parang retirement something. Pwede mo bang i-share yun sa amin? Yung sentiments, bakit mo na-compose yung thought na yun? Ang haba nun, bro eh. Nahanap ko nga, hindi ko makita eh. Dandalasing lang ako nun eh. Parang Kobe lang, Mamba out, no? Mamba out. Ang baaw na. Mamba out. So gusto kong malaman, first hand na nandito kita ngayon, di ba? So gusto kong malaman Kasi daming tatanong eh. Parang gano'n. So sabi ko, might as well parang di ba? Parang parang sabihin ko yung reason. Parang gano'n. And true enough, ito naman, pinag-usapan natin ngayon kung bakit nandito tayo lahat. Parang gano'n. Ito generally na yung reason. So wala, ito talaga. So, sumangayan ulit. Sumangayan ulit. Sumangayan yung tako. Sumagot. Pre, ako, kahit ako man. Sabi niya, di ba? Oo nga. Nag-agree pa siya. Dali na dito. Okay. Gets naman. Ramdam eh. Pagpasok mo pa lang ng yung gate sa may black house, ramdam mo na eh. Hindi ka na ano. Parang, hindi naman sa hindi ka na babalik. Hindi ko sinasabi hindi ka babalik ha. Diba? Pero, kita mo yung reason. So, mamaya, bukas, no, yung mga posts or stories namin, yun, abangan nyo kung bakit. Makikita nyo. Nag-post sa si Nico kanina. Yung mga photos. Parang, yan, isa sa dahilan. May question nga ako dapat na bakit ka nawala sa wedding eh. Okay. Nung pagdating ko dito, alam ko na yung sagot. Na yun yung gusto kong ma-experience ng mga viewers natin. Na, Yes. di ba? Hindi nyo na kailangan tanongin si Randall. Naputay na. Naglita niya na sobrang haba. Punta na lang kayo, bro. Tayo na. Hindi. Open arms kayo tatanggapin dito, guys. Yung parang commitment rin eh. Parang committed ka na eh. Nung pumasok ka, hindi pwedeng iwan mo lang basta-basta. Ganun. Oo. Hindi, tsaka, hindi ka lang nagtayo ng business dito. You're helping the community din eh. Di ba? English na ako. Mojito yan eh. Lalo, share ko lang din yung experience ko nung 3 bagyo. Dito. Sobrang grabe experience din. Daming tumulong, ang dami from Naga. Iba rin yung influence ni Dal eh. Parang nahatak niya yung mga relief. Even Bigs, no? Shoutout sa Bigs. Tinulungan yung community dito. Yung community, no? Yes, kasi tinamaan. Grabe talaga yung pinsala ng bagyo dito. Dito that time. Yun, first hand ko na experience, grabe. Yung hirap na yun ng community. Tsaka yung yung pag may sakit, mga anak,
Di ba? Ikaw lang yung may sasakyan eh. Di ba? Sa kaya nga sinabi ko, ba't di ka tabak mo kapitan? sabi niya kanina, Diyos ko, hindi pa nga ako kapitan, gano'n na, lalo na pag kapitan na ako. Wala na silang masasabi niya, pinapasahod ko na yan. Hindi pwede tumanggi. Di ba? Taxpayer ka eh. Tayo dyan. Ngayon, meron pa ba? May question pa? Last two questions tayo. Last two questions. Mami, tanong kayo ha. Sa live Sa live. Sino May ba? question pa tayo. Go. Galing Last kay two. Paolo Ruiz. Last two. Paolo Ruiz to. Ayan. Direct. Anong opinion mo sa pegs and preference lalo na when you do your arts as an expression? So, di ba may mga clients tayo, may mga preg, di ba? So, anong opinion mo doon? I think, ano ba yun? Saan ba yun? Like si Direk Paulo sa advertising. Advertising siya. Pero diba? siguro question na to sa'yo. sa Siguro, wedding. in any client, Sa siguro. wedding. I think, parang, let's say, kung iset natin na yun yung baseline, no, yung may peg sila, may parang, pwede naman maano yun eh. I think, pwedeng ma-modify yun eh. Yung mga pegs na yun. As long as ma-explain mo sa kanila na parang, look, ganito kami magtrabaho, ito yung gagawin namin, and I think, parang may, di ba, may I think na parang hindi compatible to. Parang may ganon. So, nagpe-present ka din sa client? Parang hindi compatible to. Ganito kayo, wag tayo dyan. Wag sa space na yan. Parang ganon. So, I think, yun eh. I think yun yung goal natin as photographers. Magkaroon tayo ng ganong power. No, na sabihin natin na, hindi kayo yan. Hindi kayo yan. Ganon. Saka siguro proper lang na communication. Hindi naman to educate no? Pero exactly. parang ma-transpose mo yung vision mo for them. Nice. Ganon. Kaya din kung bakit ka kinuha nila, parang yung trust nila na yung creativity mo rin. Exactly. Diba? Exactly. Parang dapat open ears ka doon na kung ano yung ikagaganda din or yung ma-add nila para doon sa content na client. Diba? Parang simple lang naman yan eh. Parang let's say ikaw, mag-commission ka ng painting sa isang pintor mong tropa. Di mo naman sasabihin, ito yung gamitin mong pintura, ito yung gamitin mong brush, ito yung gamitin mong Hindi pwede yun, di ba? Parang nakaka-insulto yun doon sa artist, di ba? Sabihin mo sa kanya, sige, interpret mo kung ano nakikita mo sa akin. And yun, nandun yung totoo, di ba? Nandun yung totoo. Di ba? Ganda nun. Hindi kasi tama naman eh. Kahit nga collaborative process siya. Diba? As an artist, diba? Iba yung nasa isip mo eh. Na kailangan talaga ma-explain mo lang din naman kung ano yung gusto mo for them. Na feeling mo, or tingin mo na mas magiging mas better para sa kanila. Exactly. Right. Alright. Yan. Tanong ni Jesus Reyes. Si Jess. Si Jess. Paano magpunta ng KyudCAD? Promotion. Paano ba? Mag-message na lang kayo dun sa Messenger. Hindi, paano? Halimbawa, wala ako sasakyan. Paano ako pupunta dito? Yun? So, ang daming ways naman. Pwedeng mag-bus, pwedeng mag-plane galing Manila. Tapos, dalawa lang naman airports dito na malapit. It's either Naga or Legazpi, gano'n. Tapos from there, adali na lang i-arrange yung papasok. So, yung arrangement doon, halimbawa ako, pupunta ako dito nakabus, bababa ko Naga, yung arrangement doon, i-communicate ko, tatawag ko sa KyudCAD or pwede. Meron May shuttle. May shuttle. Pwede may shuttle. Parang gusto mo cheaper option, pwede ka mag-commute. Yeah. Tapos, sunduin ka na lang namin sa pinakamalapit na point. Yun. Ngayon ba, ano ang... Limited oras nga lang yung jeep. Jeep pwede. Hanggang last G's, Hanggang last G's. Hanggang 12 lang yung jeep eh. Jeep to Siruma. 12 ng tanghali or gabi? Tanghali. So, yun yung last trip ng jeep. Which is mga kasabay mo rin, locals from Siruma. Matagal yung jeep. Yeah. Kasi yung the typical trip ng jeep sa probinsya na ang daming dinadaanan. May stopovers na. Minsan nag-stopover yung driver, kapagupit. Actually. May ganun ba? May ganun. Boss, di ba kami nakabayan sa pagpapagupit mo? So, ganun ka-remote yung place na to. Ganun. Minsan may nagkakarga ng bubong
Sa top ng jeep. Okay, kinikwento mo kanina. No? Sabay, yun, tricycle na lang from dun sa highway na may sign. Habal, Tricycle na gano'n, lang no? papasok. Oo. Pero hindi, totoo nag-drive ako, hindi ako nagpapalit eh. Ako nag-drive 12 hours. 12 hours. Oy! Oo, tama. Ayaw ko pala. Buong araw tong set. Good shit, pare. Binigay sa Sabi mo nga, di ba, nanginginig-ginig ka pagkatapos ng kotse. Hindi kasi, feeling ko nagda-drive ako, sabi ko, pare, nakakapagod. Kasi talaga, syempre, 12 hours ka drive. Pero bro, nung pagpasok ko, sabi ko, shit, ang ina to. Nag-inom pa tayo. Di ba? Parang na-reset eh. Parang nawala yung pagod mo eh, di ba? Yun yung okay rin eh. Kasi yun din yung parang di ba, parang roller coaster ride siya. Pagdating mo, parang ito yung reward, no? Sobrang rewarding yung place. Ano pa ba yung kinikater ng CuteCAD? Yun lang, parang Campsite, pwede kayo mag-camp. pwede ka mag-camping, pwede ka so, ganun, pwede ka mag-surf, pwede ka mag-dive, may season lang, ganun. May season. Tapos May nagwe-wedding na rito? meron na rin. Wow. Pero yung kaya lang namin makiter is yung maliliit lang, mga intimate weddings Intimate lang. weddings. Oo, kasi wala pa kaming chapel. Actually, Wala pa kaming pastor. Hiring. Wait nyo na lang. Resident pastor, ano? Hindi nag-apply pa ako lisensyang pastor eh. yung question nga dito, what's next after CuteCAD? Pero parang dapat, what's next for CuteCAD? Dapat yun yung question, no? Hindi, yun hindi natin alam eh. Kung ano ba nga pa sunod. No? Sponty lang dito Oo, sa Obras Patinos. Yan, promote na rin namin. May trail run kami sa... July, trail run. Sinong host niyan? Post naman na sa CuteCAD yan. Register kayo. For a cause, yes. For a cause. Si Ryan yata ang host. Si Yeah, Ryan. si host. Yan. No, right. Ayan, na-promote na. Grabe. Uuwi si Ryan. Uwi. Sasabay rin yun sa Monochrome Season 2. No? Baka dumugin ang CuteCAD. Bro, kung sobrang saya nitong episode na to, hindi ko ba imagine yung dalawa sila. Siguro, iba na ang host nun. Baka wala na. Sila na lang. Sutukan na lang sila. Ito, Chong, ano tayo, pare? Parang, ano ba yung advice na mabibigay mo sa mga photographer, wedding supplier ngayon sa industriya? Yun. Balik na naman tayo dun sa dati. Sabi pa ulit na ako eh. Parang ganun. Yung parang yung authenticity. No? Parang ganun. I guess, yun yung magde-define sa atin para, alam mo yun, para to get that respect. No, parang ganun. Na makita tayo as parang artists. Not just suppliers. Ganun. Yes. Ganun. Sa mga co-supplier, sa wedding. Ano nga ba? Damihan na lang yung pagkain, no? Pagkain. Yung pala, no? Joke lang. Joke lang. Ayan, sa mga friend natin na hindi photographer, di ba? Anong ma-advise mo sa kanila? Siyempre, marami ka ng pinagdaanan. Kumbaga, ikaw yung isa nga sa established na photographer. Pero saya ako. Saya. Like, parang sa buong time ko sa industry, saya ako. Nakita ko yung evolution eh. No, di ba? Nakita ko yung pinakasimula na parang pagtingin sa'yo, KBL ka lang. Oo. Di ba? No? Tapos, ngayon, yung tingin sa atin is ano na, 'di ba? Parang ano na tayo, parang yun nga, parang nirespeto tayo as parang artists, no? Parang ganoon. Yun. So I think parang papunta tayo sa direction na yun eh. And I think ongoing pa rin yun. Oh, yes. Ganda nun. Even yung mga efforts ang ginagawa nyo ngayon, no? Like this. 'Di ba? Ang ganda, 'di ba? Parang yung community, yung ano. Hindi, mga chismoso lang talaga.
na mas formal. Mas formal, Oo. Podcast is the way para makachismis ka eh. Natotoo. Yan. Ganda. May question dun eh. May question? Ano? Edward. Ito. How do you want to be remembered? Ayan. Push naman. Namatay ka. Wala na. Hindi pa naman mamamatay. Wala pang alay. Grabe ka, Edward. Grabe yung tanong. Hindi ko pa naisip yun, Edward, man. Villanueva. Hindi ko pa naisip yun. Ayop. Wala na. Yan na yun. Ano nakikita nyo? Maaalala nyo. Ako, pare, na-miss ko yung tawa ni Randall. Actually, yung pagdating nga natin, yung pagbaba natin, yung salubong ni Randall, yung tawa niya. Yung tawa eh. Dinig na, sa loob pa kami ng sasakyan. Nakita pa lang si Marvy. Tapos grabe yung yakapan niyo eh. Kala ko mag-jowa kayo eh. Takina pare, more than 5 years. Oh, pare, tagal. Grabe, tagal. Hindi mo naman masisisi. Kasi talaga nung nagkita talaga sila. Grabe. Kung wala akong asawa, kami mag-asawa eh. Si Ryan. Threesome kami doon eh. Pero sabi mo, mas close ka ni ano eh. Pero yun, brother, maraming salamat. Salamat. Thank you. Salamat. Shout out po siya. Grabe, may mga nagme-message, may nagtatanong pa. Bayaan mo na! Patapos na. Ayaw tapusin. Guys, Part 2. yung tanong nyo, ipunin nyo, magpunta kayong CuteCAD. Di ba? Literal, unfiltered. Yung mga hindi masagot kanina, sasagutin yun. Screen grab nyo yung tanong nyo, boss, nanood ako nung podcast mo. Nag-promise si Barbie de Guzman. Ano ba naman yung 12 hours? Saya. Maraming salamat sa mga sumusuporta, guys. Yung mga live audience natin. Thank you. Idol kayo lahat. 1 hour pa. Hindi ko na ipopromote yung CuteCAD kasi talagang Puntahan na lang. Puntahan na lang. Pucha. Yung mga nakita yung aerial shot doon sa OBB nung CuteCAD podcast. yun. CuteCAD lahat yun. CuteCAD lahat yun. So, kailangan puntahan eh. Para may ibang experience eh. Iba yung nakikita mo sa online eh. Tama, iba yung online, iba yung dito. Pero pag isa, abot kamay mo ang Batanes. Walang off-season. Marlboro Country? Ano yun? Tito Al, pa-extend daw. Okay guys, yung dollar site, pindutin nyo naman. Mag-extend kung may dollars yung bibili naman. Yung willingness nyo. Kami, nandito lang. May whiskey naman. Hindi. Pasalamat na tayo. Maraming salamat, Idol. Salamat din, pare. Baklase. Sobra. Galing Sobrang na ginagawa saya. nyo. Thank you. Para din naman sa community di ba? Para at least nalalaman nila yung hindi naman tayo nandyan na na nakita nila na Manggored na, CinemaWorks na, Jason Magbanwa na. Pucha, galing din tayo sa baba. Syempre. Ilang beses mo sinabi, KBL, di ba? Kasalbi niya, Iglibing. Lahat naman tayo doon galing Di ba? So, Chong, huwag kayo mawawala ng pag-asa. Darating din ang umaga. KBL ka muna. Di mag-start joke lang. Yes. Hindi, totoo naman, di ba? Totoo naman Hindi mo pwedeng pag-practicean yung wedding Tangina, Chong. Pag pinag-practicean mo mabilis ka mapupunta doon, mabilis ka rin mawala. Kailangan mo earn yun. Di ba? Tsaka,
yun, salamat. Thank you. Tapos na natin to. Salamat. Monochrome, signing off! Woo!